Hello pong muli, mga katambay. Nagbabalik naman po muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mang sulok po ng mundo tayo naroon. Sana po maingatan tayo, mga kababayan ko. Ito po, komentuhan po natin mga katambay ang walang kamatayan pong EJK, War on Drugs ng dating Pangulong Duterte. Sa kabila po ito na talagang wala na pong kredibilidad ito pong committee na ito, itong Quadcom. Pero pag-usapan pa rin natin dahil na dito po sa ginagawa po nilang itong investigasyon. Talagang kunwari, parang kunwari lalaliman. Halimbawa, nilalaliman nila ang investigasyon. Bakit ko po nasabi? Kasi pati yung dating mga driver, bodyguard ng dating Pangulong Duterte, nung siya'y mayor, kasama, kasama pa doon sa pinagbibintangan, akusasyon na ito'y involved dito sa sinasabing reward system. Ito po, magandang pakinggan po ito dahil na pakinggan po natin itong dating bodyguard driver po ng Pangulong Duterte. At talagang napakaganda po na kanyang pahayag. Nagpahayag po siya mga tambay ng kanyang statement, sinumpaang statement po mga tambay. At napakaganda po. At maririnig po natin dito kung sino talaga ang may itinatago. May itinatago sa batas at may itinatago sa mga Pilipino. Pakinggan po natin ang nag-retired po si SPO4. Ito po mga katambay. Si SPO po ay Sanson mga katambay. At komentuhan po natin. Good afternoon, Mr. Chair and members of the committees. I am Sanson Antioquia Buenaventura, a retired police officer with the rank of Senior Police Officer 4. I retired from the police service noon pa pong December 31, 2008. Mula noon, namuhay na po ako bilang isang sibilyan. Dati po akong security driver ng dating Mayor Rudy Duterte sa Davao City na naging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang po, right after my retirement, hindi na po ako naging security driver ng dating MRRD. Dahil po ang gusto niya ay isang police officer ang maninilbihan bilang driver niya. Tingnan niyo po mga tambay, putulin muna natin. Napakatagal na po dahil nung mag-retired po pala siya, December 31, 2008. Hindi na po siya nanilbihan sa dating Pangulong Duterte. Dahil po ang gusto po niya nung mga panahon na yon ay maging driver niya rin nung mga panahon na yun ay isang pulis, di ba? Pulis ang gusto niya maging driver. At napakatagal na panahon dahil alam naman natin na nung manalo, tumakbo ang dating Pangulong Duterte ay 2016, di ba? 2016. Wala na po silang ugnayan noong mga time na yon. Kaya napakaganda po ng statement nito Ituloy po natin mga katambay. Mula po January 1, 2009 hanggang noong campaign period na tumatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas at nanalo siya, hindi na po ako nakakasama sa kanya. Hanggang ngayon po, Your Honor, Mr. Chair. Sa mga sinasabi nila at lahat lang akusasyong idinawit nila sa akin, wala pong katotohanan lahat ng mga yon. Nanood po ako sa Quad Committee investigation at lumabas at binanggit ang pangalan ko from the affidavit of Colonel Royena Garma. Ayon sa affidavit niya, nakatanggap siya ng pera mula sa akin at sa dalawa pang tao na binanggit niya na sina Sergeant Swan at isang alias Boy Alsi bilang reward money para sa AJK na nangyayari dito sa ating bansa. Tingnan niyo mga katambay yung kanyang statement po ngayon na talagang pinatotohanan niya. Talagang hindi na po siya involved o nakakasama ng dating Pangulong Duterte since pong nag-umpisa pa ang pangangampanya nito nung siya'y tumatakbong presidente. Di po ba? At nagulat na lang po siya at idinawit po ang pangalan niya na isang Colonel Garma. Ito po ang kanilang tinatawag na parang star witness po yata nila ito sa Quadcom Committee mga katambay, di ba? Kaya nga po nalalaman po natin ngayon na talagang yung pinasabog po ni Colonel Grijaldo, di ba? Yung si Police Colonel Grijaldo ay may katotohanan po. Talagang
sa tingin po natin, komento ko po, komento na inyong lingkod, talagang ito po lahat po ito ay planado lang yata at scripted. Di ba? Kaya ito pong committee na ito ay talagang sa tingin po na inyong lingkod ay mahihirapan po makakuha ng tiwala ng taong bayan po ito. Lalo yung ginagawa po nilang mga reward system na walang kamatayang AJK, na wala naman po sila isinasampang kaso sa dating Pangulong Duterte. At sa katunayan, meron man sila isinampa kasama ang human rights sa Supreme Court, di ba? Nakarating ng Supreme Court. Binasura rin po Ibinasura na ng Supreme Court lahat ng kinaso po nila ng human rights about po kay dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, binubuhay na naman po nila. Meron naman po silang binubuhay, EJK. Ano naman ang binubuhay nila? Reward system, mga katambay. Ipagpatuloy po natin. Sa akin, hindi po totoo. Yan po ay hindi totoo. Sa mga naririnig kong mga napag-usapan sa Quad Committee investigation na may kinalaman kay Colonel Garma, tulad ng nawawalang pira sa PCSO, mga kamag-anak niya, pati anak niya na pinapasok ng trabaho sa opisina ng PCSO. Grabe, no? Siya pala yung may anomalya, mga katambay, sa PCSO. Mga hindi maipaliwanag na nawawalang pera sa PCSO noong mga panahon na siya ay nahandon. At pati mga kamag-anak, anak, ay nakakapagtrabaho ron. Di ba? Di ba bawal sa batas yun? Di po ba? Pero mukhang may something wrong dito. Di ba? May something wrong na. Mukhang may pinagtatakpan po yata ang isang Police Colonel Garma, mga katambay. Dito po sa mga akusasyon na ito na binuhay po nila kuno at dinagdagan pa nila ng reward system. Napakaganda po nito Pakinggan pa natin. Mga ari-arian niya sa labas ng bansa at dito sa Pilipinas. Wow. Mga nangyayari sa Cebu ayon sa dating Mayor Tammy Osmeña at kung ano-ano pang findings laban sa kanya. Itong mga pinag-usapan ito marahil ang dahilan kung bakit idinawit niya ang pangalan ko. Inakusahan niya ako na nagbibigay ng reward money for AJK para ilihis lang ang investigasyon laban sa kanya. Wow. At upang maging mas kapani-paniwala, sinabi niya na siya ay nakatanggap ng 3 beses mula sa akin na reward money para sa AJK. Ayan, mga tamay, putulin mo natin. Tama po yun Para maging kapani-paniwala, di po ba? Kukuha ka at kukunin mo involve yung kadikit, yung malapit kay dating Pangulong Duterte. Sino po yun? Siya po. Naging driver po siya Di ba? Naging driver po siya since 2008. Nagbitaw na po siya noon. Di ba? Matagal po din siya naging driver. Yun po ang kinakabit ni Police Colonel Garma. Pero sa kabila nun, siya pala ay marami akusasyon. Hindi maipaliwanag. Mga ari-arian ito. Lalo, meron pa sa Cebu na problema pa pala ito, mga katambay. At iniiwas niya po yung sarili niya dahil doon sa mga kaso na kanyang kaharapin. Matindi po pala. Sa bagay, nakita naman po natin ang mga resource person po na pinapupunta po ng Quadcom Committee. Ay nakita po natin, karamihan po rin nakakulong. May mga kaso. Di ba? May mga drug lord pa. May kaso pa ng kriminal. Di ba? Mga convicted. Di ba? Magaling po. Ito po pala, may usapin din po palang problema ito. Kakaharaping kaso. Itong si Colonel Garma. Ito po ang mga resource person na pinagkukuha nila. Kaya po ito, hindi po ito kakatigan. Malabo pong katigan po ito ng Korte Suprema o kahit ng korte natin. Hindi po ito kakatigan dahil ang iyong mga kinuhang mga resource person o testigo ay puro sablay at merong mga kinaharap din kaso ito at may mga kaso pa ang iba. At yung iba naman, nakakulong pa. Di po ba mga katambay? Tuloy po natin. Honor, Mr. Chair, sangayon po ako sa mga sinabi ni Honorable Congressman Akop sa matrix na ginawa ni Colonel Garma kung saan wala at hindi kasama ang pangalan niya sa lahat ng kinasasakutan niyang issue. Iniiwas niya ang sarili sa... Grabe, no? Gumawa siya ng matrix, pero iniiwas niya yung sarili niya. Wala siya ron.
Pambihira, ibang klase, no? Sa bagay, bakit ka nga naman gagawa ng Matrix tapos sasama mo yung sarili mo? Siyempre, ise-save mo sarili mo para mawala sa iyo lahat ng bintang issue. Di ba ba? Ganun po yun eh. Matalino si Colonel Garma pala, mga kababayan ko. Napakatalino. Investigasyon. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat ng mabibigat na issues laban sa kanya Wow. at kinasasangkutan niya. Your Honor, Mr. Chair, Colonel Garma should not accuse anybody to save herself. She has to prove every accusation she makes with evidence, hindi lang sa salita o sabi-sabi niya. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Chair and members of the committees. With the permission of the chair. Yes, please proceed. Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. taga saan po kayo? Saan po kayo nag-originate or where were you born and raised? Davao City po. Davao City. Yes po. At I understand you're a police officer before your retirement. Saan po ba kayo nag-aral ng pagpupulis? Davao City po. Davao City rin po. And kayo po ba ay mayroong sariling pamilya? Yes, Your Honor. May asawa at anak po kayo? Yes, Your Honor. Taga saan po ang napangasawa nyo? Taga Davao din po. Going back to your police career, sir, saan po ba yung unang assignment nyo? Turil Police Station po. Saan po yon? Sa district ko, 3rd District of Davao. Turil Third? Police Station, Turil, Davao City. Turil, Yes, Davao yes, City. Your Honor. Anong taon po ito, sir? May 16, 1978 po. 1978. Pagkatapos po ng assignment nyo sa Turil, saan po ang sumunod? Tugbok Police Station po. Bugbog, Tugbok. Tugbok, Mintal, Davao City. Tugbog. Police Station, Mintal, Davao City. Sa Davao din po ito. Yes, Your Anong Honor. taon po ito? Hindi ko na maalala, Your Honor. Can you please give an approximate year? 1980s. 1978. I think 80 what? 1981. I'm not Pagkatapos, sure, Your Honor. I'm not sure. 19, maybe. pagkatapos po ng Tugbog, sir, saan po yung sunod na assignment nyo? Sa Davao City. Saksa. Sa Davao City. Your Sasa. Honor. Sa Police Station, Davao City. And can you please cite also the approximate year? I'm not sure, Your Honor. Maybe 1983. Not sure, Your Honor. 1983. After Sasa, saan po kayo sunod na na-assign? Doon na po kay Kwan, na naging security driver na po ako ni then Mayor Rudy Duterte po. Maari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo napunta kay President Duterte during that time? Mayroon pong order from Davao Metro Discom din na i-assign ako sa City Hall under Mayor Duterte's term. Whose order was that, sir? Davao City Police Office po. Oh, so the order came from the Davao City Police Office. Napunta po kayo sa Office of the City Mayor. That was 1988. 1988. And starting from 1988, you worked for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo sa noon ay Mayor Duterte? Security driver po. Security driver. And Yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Paari nyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po'y nagtrabaho bilang driver security. Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please share some incidents kung paano nyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte? This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal nyong experience
why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan, kung gabi magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, 3. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid nyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod ho dun sa paghahatid, dun sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidenteng maaari nyo ibahagi sa Quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos, huwag niyo na sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please share some? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano pong naitulong sa inyo? Yung asawa ko po, Pangulo? kasi yung asawa ko may cancer, breast cancer po. Tapos sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. 2 beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos, actually, na-cure po siya, na-cure. Nasaan po yung misis nyo ngayon? Nasa Davao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis nyo, ano po ba ang naalala nyo na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya nyo? Wala naman po kasi ako po talaga may sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung guwan, sabi niya, son, sabi ni Mayor, ito si, not to drag myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sunny, wala talagang binigay sa akin tong problema. Tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuan sa kanya, sir, ganito problema ko, sir, ganito problema ko, sir, bahay. Wala talaga. Kung ano lang ang kuan niya, ma'am, na siguro pag wala talaga kahit sa school hindi ako nagakuan sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwelahan. Magkano man lang kuha namin yan, walang trabaho pa yung first mga asawa ko. Wala, hindi ako nagakuan sa kanya na ganito, ganyan, kurente, wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to 2008? Ma'am, sorry po. Ang sinasabi niyo po ba simula 1988 hanggang 2008, ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapa-ospital ng inyong misis at wala nang iba? Minsan po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganon. Pero kahit nagpatayo ako ng bahay, wala man, hindi man siya nagkuhan. Hindi man din ako nagsabi sa kanya. Nagpatayo ako ng bahay, sarili ko, unti-unti. Hindi man ako nagsabi sa kanya, nagpatayo ako ng bahay, so wala. In other words, Mr. Buenaventura, aside from the modest gifts during special occasions, ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya, ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niya, ma'am. Mga konti-konting bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, search, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President?
gaano niyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Yan. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Yan, tama. Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging pulis, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilala niyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. Yan po mga tambay narinig po natin mga tambay. Pinutol na po. Putulin na po natin. Yan po. Malinaw po na nakita po natin at narinig. Pati po pagkatao po. Hirap na hirap po silang kuhanan na ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte, ay mapasama po sa taong bayan. At ang nag-aakusa po sa Pangulong Duterte, si Police Colonel Garma, ito po ang marami itinatago po, lalo po sa batas. Marami po itong usapin, lalo sa kanyang mga ari-arian yata, mga tambay, mula nung siya magtrabaho. At dapat ito silipin din, di ba? Para makita po ng mga Pilipino kung ito po ba ay gaano karami ari-arian ito ni Colonel Garma. Ikumpara mo dito kay police retired police PO4 yata police 4 mga katambay o SPO4 mga ganon. Itong si Sani o si retired Sani Buenaventura mga katambay. At ito po ay nagtrabaho po mula 2008 kay dating Pangulong Duterte at inabot po ito ng 20 years ng kanyang driver kasama ng pagiging bodyguard mga katambay. Ito mo 2008 hanggang 2018. Biro niyo po katagal yun. Di ba? Mga katambay. Grabe, no? Tapos ang mabigat po rito mga katambay, yung binibintang po nila kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Puro gawa-gawa lang. Tapos ngayon, ipalalabasin po na talagang si Pangulong Duterte ay masamang tao. Di ba? Na talagang mamamatay tao. Kung pumatay ito, talagang wala nang pakundangan kung pumatay. Kasi gano'n ang gusto mong palabasin eh. Di ba? Kaya ang nakakalungkot lang po dito, mga katambay, yung ginagawa po nila na gawa-gawang mga issue, gawa-gawang kwento, di po ba? Ang mabigat po rito, yung mali, siyang ginagawa po nilang tama. Yung ginawa naman ng tama ng dating Pangulong Duterte para sa mga Pilipino na magkaroon po ng security at kapayapaan at hindi mapahamak lalo sa krimen, sa mga kriminal, lalo sa ang mga kabataan, ang mga anak natin ay malayo sa bisyong droga. Binigyan niya ng proteksyon, lalo nung siya mayor. Di po ba mga katambay? Ganon po katindi. Mula po kaya ito po mula nung 1998, di ba? 1998 hanggang 2000, I think 2008, di ba? O mga ganon, kasi naging pulis na ito eh. Di ba? Kung mga 1980, ano pa siya nagpulis, di ba? Nung mag-umpisa siya sa Davao, doon na siya 1980s pa. 1978 hanggang 1981, o I think 1988 pala, 1998 o something na gano'n. O, nandun na siya kay dating Pangulong Duterte, di po ba? 1990s pa hanggang 2008. 1990s hanggang 2008, di ba? Biruin mo yun, naglingkod ka tapos hindi mo nakitaan na ang iyong amo ay yung ibinibintang nitong mga nagdi-detractors ngayon ng ating Pangulo na pinasasama, lalo dito sa Kamara yata. Talagang ang gusto nilang mangyari dito, yung ginawa na pagprotekta ng dating Pangulong Duterte ay masama para sa
sa ating mga Pilipino. Hindi maganda ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, tayo nakinabang eh. Tayong mga normal na tao. Sino po lang ba ang galit sa dating Pangulo? Di po ba mga kriminal, drug lord, yung mga tumatangkilik sa droga, yung mga korap? Yan po ang galit na galit sa pamilya Duterte, lalo kay dating Pangulong Duterte. Yan ang mga galit. Kaya hindi malabo na itong ginagawa yatang committee na ito, hindi malayo na karamihan po rito na galit. Ngayon, baka ito yung mga involved din sa droga. Hindi kaya? At may mga kasong krimen. Dahil nahandyan nga yun eh. Dahil ang mga nagiging testigo po ng Quadcom. Di ba? Yung mga resource person nila, may mga issue ng droga, krimen, pagpatay, at may issue ng korupsyon sa gobyerno. Di ba? Yan yung ngayon yan yung mga resource person na nagpapatunay na masamang tao ang dating Pangulong Duterte. Pero ano po ang natuklasan natin? Ano ang natuklasan natin, mga kabayan? Napakabuting tao ng dating Pangulong Duterte. Nahandyan yung likas na pagtulong sa kanya. At yung pagiging lingkod bayan niya, walang pinipiling oras. Di ba? Nagro-robing siya. Nag-iikot siya sa kanya syudad. Sa Davao City, nung mayor siya, di ba? Rurubing siya, umiikot. Pag may nakitang mga kapwa nating Pilipino, kababayan ng dating Pangulong Duterte sa Davao, tinatanong niya kung may pangangailangan ito kahit hindi taga Davao City, taga Davao del Sur. Pinahatid niya sa kanyang mga security, di ba? At yung pagtugon niya, yun nahandun yung puso na bilang lingkod bayan, bilang ama ng syudad. Di ba? Ano sabi ng ni police retired police sa Buenaventura? Makapanood lang ng TV sa news, may makita siya nangangailangan, yung malalaki ulo. Hindi niya na sinasabi na sa kanya galing yun. Inaareglo na, binabayaran na yung mga hospital bill para hindi na magkaproblema ang magulang nito. Di po ba? Ano pa? Yung mga cancer na mga bata, yung mga may cancer, binibigyan niya rin ng mga bahay. Di ba? Ayon kay Sir, di ba? Kay Sir Buenaventura. Ganong kabait ang sa kanyang nasasakupan, Davao City. At yung pagtulong ay likas na sa dating Pangulong Duterte. Kahit siya na mismo na nagtrabaho ng 20 years, si Sir Buenaventura. Ang tawag ay si Sunny Buenaventura. Diba? Hindi niya nakitaan ng dating Pangulong Duterte na ito ay masamang tao. At sa kabila no, siya ay nahihiya. Kasi ang dating Pangulong Duterte may kusa. Di ba? May kusa siya kung ang kanyang tauhan ay tapat sa kanya. Kusa niyang binibigyan ito. Kaya natural na sa mga Duterte ang mapagbigay. Timo siya, bibigyan siya mga damit, di ba? Sapatos. Tapos yung asawa niya, nalaman ni dating Pangulong Duterte na may problema, may cancer. Pinatulungan niya. Sa pamamagitan po ni Senator Bongo. Pinatulungan. Hindi na yung kailangan na maglumuhod ka pa. Kailangan magpumirma ka pa kung ano pa papipirmahin sa'yo. Katulad na humingi ka ng tulong sa DSWD. Patatagalin ka pa yata at kung ano-ano pa itatanungin sa'yo para matulungan ka lang yata. Samantalang ito, mapanood niya lang, makita niya lang actual sa sitwasyon. Nahando na yung bukas palad na pagtulong ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon po, nahayag po sa atin dito po sa kanyang mabait at retired na po ngayon at namuhay na talagang isinasangkot po ito sa kabila ng wala siyang kinalaman dito sa pinasabog ni Colonel Garma na siya mismo ay nagbibigay ng reward system sa kanya. Ngayon, nalaman natin na napakatagal na pala niyang hindi naglilingkod sa dating Pangulong Duterte. Since 2008 pa, mga tambay. 2008, tapos kailan kaya yung mga reward system, malabo po na yan, malabo. Napakarami na pong kapalpakan ang nakikita ng mga Pilipino dyan. Hindi na po katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Ang nakikita na lang po ng mga Pilipino, pagwawaldas na lang po ng pera ng bayan. Dahil hindi po libre at yan po'y gastos ng Pilipino, gastos ng taxpayer, ang ginagawa po nilang pag-iimbestigar yan, mga kababayan ko. Kaya dito po, sa nakikita po natin dito, wala na pong patutunguhan ito at wala na pong credential o kredibilidad ang Quadcom Committee sa mga Pilipino. Wala na po. Dahil nagagalit na po ang mga Pilipino rito.
Dahil wala naman po itong kakwenta-kwenta. Paninira lang po ang nakikita ng mga Pilipino dito di umano. Yung pamumulitika. Dahil hirap na hirap nilang gawa ng issue at tamnan na para mapasama ang dating Pangulong Duterte. Sa totoo lang po. Dahil nga po, napakalakas na politiko ng dating Pangulong Duterte. Kailangan po kasi itong ipolitika nila. Dahil sa nakikita po, komento ko po mga katambay, lahat po kasi nang i-endorso ng dating Pangulong Duterte sa darating na halalan, magiging problema po nitong mga nakaupo. Kasi yung mga nakaupo ngayon, real talk, ang laki po ng problema nila sa bagong Pilipinas. Sa dami po na natuklasan, ng mga Pilipino, dito po sa mga politiko natin ngayon, puro pera po ang involved sa bagong Pilipinas. Napakalalaking pera po mga kababayan ko. Hindi basta-basta pera. Ang napakahirap po nila ipaliwanag. Billion po mga katambay. Ang pera. Nahandyan pa po yung 2 tao lang ang nagmamando ng pera ng bayan. Saldico at Speaker Romualdez ayon sa Vice President. Di po ba? At yung mga anomalya. Flood control pa lang. Di po ba? Flood control pa lang, hindi nila maimbestigahan. Pera ng Maharlika Investment Fund, hindi nila maimbestigahan, mga katambay. Yung pera ng PhilHealth, billion, hindi nila maimbestigahan kung paano ito nilipat na hindi tama ang paglipat at paggamit nito. Ano pa? Yung ginto na sinasabing pumuputok na po ngayon, yung ginto. Yung tuniladang ginto na nagbenta po ang ating bansa, hindi na rin po nila maimbestigahan niya kung totoo ba yan, kung saan ginamit yan, kung may katotohanan yan. Wala pong imbestiga dyan, mga kababayan ko. Napakarami pong dapat po ipaliwanag ng mga politiko po sa bagong Pilipinas. Lalo-lalo po ang 2 institusyon, ito pong mga nag-iimbestiga sa dating Pangulong Duterte. Kailangan din po nila ipaliwanag yung kanilang mga napakatagal na panahon. Hindi pa presidente ang dating Pangulong Duterte, ay umiiral na po yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary expenses, ay liquidation by certification lang ang kailangan nila na ibigay sa COA. Ito po yata'y ugat ng napakalaking korupsyon sa napakatagal na panahon na po. Hindi po ito pumuputok. Wala pong investigasyon ito, mga katambay. At yung kanilang dapat ipaliwanag sa taong bayan, ano pa yon? Yung kanilang mga budget, pondo ng kanilang opisina, wala pong public hearing, nada. Napakatagal na panahon po nilang ginagawa yan na hindi natin alam kung tama rin ba ang paggastos nila sa pera ni Juan de la Cruz. Kaya ito po, kailangan po nila, sa komento ko po, kailangan nilang pabagsakin ng mga Duterte, lalo ang dating Pangulo kasama ang Vice President. Kasi lahat ng i-endorso nito na lalaban sa administrasyon, malaki po ang chance na manalo. Sa totoo lang po, real talk. Yan po magiging tinik. Kaya tinik po ngayon tinik ng administrasyon ang mga Duterte, lalo sa politika. Dahil nakita po natin, magtatatlong taon pa lang, ano ang ginawa ng mga kaalyado ng bagong Pilipinas. Di po ba? Laganap na korupsyon, di umano. Laganap. Yung kanilang mga programa, halos hindi mapakinabangan ng Pilipino. Flood control pa lang. Di ba? Hirap na hirap. Yung pagtugon sa problema ng bansa, kakulangan ng trabaho, napakataas na bilihin. Walang pagtugon dito sa loob ng 3 taon. Ang pagtugon lang po nilang ginagawa, ayuda. Ayuda. Makapagpapababa ba ito? Makapagpapadagdag ba ito ng trabaho sa Pilipinas? Ayuda. At makapagpapababa ba ito ng presyo ng bilihin man lang kahit bigas? Di ba hindi? Parte pa rin po ito ng korupsyon. Ayuda. Di po ba? Tapos kadiwa. Yan lang po mga solusyon na binigay nila sa loob ng 3 taon sa ating mga middle class at may hirap. Walang pagtugon ng middle class na mga taxpayer. Diba? Sa nagmamahalan. Ito lang po ang binigay sa atin. Ito lang po ang ipinakita sa atin. Imbestigahan na magta-3 taon na ang pamilya Duterte. Yan lang po. Tanggap ba ng mga Pilipino yan? Sa tingin itong mga politiko na ito, lalo itong Quadcom, masaya ang mga Pilipino sa ginawa nila? Magta-3 taon, trabaho mo, Duterte, binigay mo sa mga Pilipino.
ang budget na hinahawakan nyo, ang budget ng Pilipinas hindi bababa sa 6 trillion mahigit. Pero ang programa nyo, Duterte lang. Unbelievable. Kaya dito, nahayag ng nahayag. Nahayag lang po ang katotohanan kung sino po talaga ang politikong makabayan, may pagmamahal sa bansa, makatao. Sino? Nahayag po dito eh. Napatunayan po natin kung sinong politiko ang pwede mong asahan. Asahan ng mga Pilipino na politiko. Mukhang wala po yata kami o wala po yata tayong aasahang politiko. Bilang na bilang mo lang yata sa daliri mo ang pwede mo asahan sa Kamara at sa Senado, mga katambay. Napakarami po yan. 300 plus po yan. Congressman, representative. Mukhang mabibilang mo lang sa daliri mo ang makabayan dyan, mga katambay. Kaya dito po, mga katambay, yan, basag na basag po. Shoot sa banga. Shoot sa inidoro, mga katambay. Itong mga congressman na ito. Pag nag-umpisa na po ang kampanyahan, lahat po na itataas ang kamay at i-endorso na mag-amang Duterte, sigurado na po, mananalo. Itong mga nakapwesto po ngayon, kaalyado ng Pangulong Marcos, mukhang marami po rito o halos, kung hindi lang po magkakadayaan, real talk, mukhang halos lahat po yata ay masyushoot sa inidoro. Real talk. Muli po mga katambay, good luck na lang po. I-good luck na lang po natin si Colonel Garma. Mukhang si Colonel Garma po ang hahabulin ng batas. Hahabulin po yata ng batas si Colonel Garma doon sa kanyang mga nakatago at puputok na mga issue lalo sa kaperahan, mga katambay. Muli po, maraming salamat po sa nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe, mga katambay. Maraming salamat po. Ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.